Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, gayon tayo natitipon sa banal na misa upang lang nating may pahayag ang walang hanggang pagpapala ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig at pagkalinga. Simulan natin ating pagdiriwang na tinatapok natin ang kapistahan ni San Felipe Neri, Sang Pari. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Dakilang paring San Felipe Neri, na ating huwaran sa buhay pananampalataya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos dahil sa kanyang kabanalan at mga kawang gawa sa mga mahirap at ang maming karamdaman. Ito tayo ngayon at nagdiriwang na ba na misa upang tayo maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas na iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusim nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakaalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong isinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikhang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa
sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayo magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap na makasangdaang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusi at sa kabilang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdiriwang o kapistahan na itinatampok ang paring si San Felipe Neri na tagang dakila sa mata ng Diyos at sa mga ng tao nung pamang siya'y nabubuhay. Kaya kahit na siya'y wala na sa daigdig na ito, sapat na buhay siya noong ika-16 na siglo, the 16th century, nung siya'y pinanganak noong 1551, ay naging tampok na sa kanyang buhay pagpapala ang Diyos na talagang ang kanyang kayamanan ay wala iba kundi si Kristo at ang aral ng mabuting balita. At ito'y binigyan niya ng daan sa kanyang tanang buhay. Dinakila siya sa Roma, dinakila siya sapagkat siya ay sa kanyang pagiging banal at sa kanyang maraming mga kawang gawa. Kawang gawa sa mga mahihirap, kawang gawa sa mga may karamdaman, kawang gawa sa kapwa-pari,
lalo na yung mga secular priest na tinagurian o kaming mga pari na tawag na kaming mga secular priest at naging bahagi ng buhay ni San Felipe Neri o si San Felipe Neri naging bahagi ng buhay ng mga tagapaglingkod ng Diyos bilang sila ay mga pari. Sa kadakilaan ng buhay nito, ito ngayon, itugnay natin sa ating mabuting balita kung ano yung taong tunay na dakila sa mata ng Diyos at na siyang nagbibigay daan at pagpapala sa maraming pag-ani pa ng maraming biyaya na daragdagan at dumadami ang ani sapagkat may pamamaraan silang mabuhay hinggil sa kanilang pananampalataya. Una, pinapahayag din sa ating mabuting balita ang tugon ni Pedro sa ating Panginoon sapagkat pinaliwanag ni Kristo ang tungkol sa pag-ibig sa Diyos at pagpapakilala sa Diyos sa buhay nila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, sa kanilang mga apostolado, sa kanilang mga gawain sa araw-araw. Upang ang katanungang, sino ang higit mong tinatampok sa buhay? O nabubuhay tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo? O baka tayo nasasabihin na nabubuhay tayo sa binibigay ng sanglibutang ito, na ito ang kayamanan ng sanglibutan upang may kapangyarihan, may seguridad at may karangalan. Ang ibinibigay ng sanglibutan na ang material na bagay ay tinatampok sa kanilang buhay. Kaya pinapakita ng ating Panginoon mga bagay na ito sapagkat ito yung sabihin natin, oo, madilim na buhay ng tao na hindi dapat silang mabuhay nandito nakatutok sa kayamanang ibinibigay ng mundo, pero ang kayamanang ibinibigay sa larangan ng pananampalataya na higit na mahalaga, higit na mabisa at higit na karapat-dapat upang sabihin ang pag-ibig sa Diyos ay manatili magpakailanman. Ang unang bahagi sa ating mabuting balita ay pagpapahayag tungkol sa buhay na walang hanggan na may nagtanong sa ating Panginoong si Jesucristo, paano po makakamit ang buhay na walang hanggan? Hindi ko alam kung ano nasa isipan ng taong nagtanong sa ating Jesucristo. Sa unang bahagi pa ng ating mabuting balita, sasabihin ba ng taong, gusto ko pong mabuhay magpakailanman na hindi ako mamatay. Paano ko po makakamit ang buhay na walang hanggan? Sabihin ba na ang kanyang ibig sabihin? O ibig ko pong mabuhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Ibig ko pong maging makadiyos sa puso't isipan. Ibig ko maging makadiyos sa lahat ng tanang aking mga pinagkakaabalahan o ginagawa sa buhay upang ang lahat ng aking pag-iisip, tibok ng puso, mga aking pong mga ginagawa ay sa ngalan ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan o buhay makadiyos sapagkat ang Diyos ay may buhay na walang hanggan upang sabihin ang aking ginagawa ay nasa bahagi o linya o palaging nakaugnay sa pag-ibig ko sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa Kristo. Gusto mo ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yan ang katanungan para sa ating lahat hanggang sa ngayon. Tulad ng naging buhay ni San Felipe Neri, buhay na walang hanggan. 16 na siglo na siya nabubuhay hanggang ngayon. Nasa 21 siglo na tayo sa buhay pananampalataya. Pero sa araw na ito, tinatangkilik pa rin natin may magandang buhay na itinalaga si San Felipe Neri upang bigyan natin ng pagpapalaga sa kabanalan at kawang-gawa. Sa kabutihan ng kanyang puso't kalooban, oo nga't nabuhay siya sa daigdig na ito, pero naging makadiyos siya sa lahat ng bagay sa pakikitungo niya at sa kanyang ugnayan sa mga tao, sa kanyang pagiging pari. Isang butihing pari, ito si San Felipe Neri, buhay ngayon hanggang ngayon sapagkat nakita natin na kanyang kadakilaan at upang sabihin noong pamanibinigyan siya ng Diyos ng buhay na walang hanggan,
buhay makadiyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, sa kanyang mga salita at mga gawa, at sabihin natin, ay, ang taong ito'y makadiyos. Talagang napakabait ng taong ito at hindi niya naging kalakaran ang kapangyarihang ibinibigay ng makasanglibutang ito tulad ng kayamanan na ito magbibigay sa tao ng kapangyarihan, power, magbibigay sa ng kasiguraduhan, security, ang magbibigay sa tao ng honor o dangal. May dangal tayo, ibig natin maging may security tayo, ibig natin na tayo ay may kapangyarihan, dala ng kayamanan, tinuturo sa ating mabuting balita upang magsasabihin natin, wala na kami ibang kayamanan kundi si Kristo. Sabihin ng ating Panginoon sa Kristo sa harap ng kanyang mga alagad. Ang kayamanang minimitin niyo, hindi kayamanan ng bahay, ng lupa, mga anak, mga magulang, mga lupain, pero bibigyan ko kayo ng higit pa sa lupa, sa bahay, sa magulang, sa anak, sa mga kapatid, at sa buhay nito, tunay na ito, the treasure that you're going to receive. The treasure is none other than Jesus Christ. Sabihin ni Kristo, ako ang magiging ang inyong kayamanan. Napakalalim na ibig sabihin na ating Panginoon Kristo, mga bagay nito, at ito'y pinagnilayan na mahigpit ng mga alagad sa kanilang paniniwala, ay wala na kami ibang kayamanan kundi si Kristo. Oo nga, at meron kaming bahay, may magulang, may asawa, may mga lupain, at mga iba-ibang yan. Pero wala nang hihigit pa sa kayamanan na ating pinapahalagahan, kayamanang dinadakila, sinasamba natin, kayamanang walang iba kundi si Jesucristo sa ating buhay upang makamit tayo ng buhay na walang hanggan, mapasa atin ng Diyos na may buhay na walang hanggan, kaya wala tayong ibang magiging kayamanan kundi si Kristo. Kaya sa ikalawang bahagi na ating mabuting balita, ito mga katanungan ni Pedro, Panginoon o Jesus na aming butihing guro, iniwan namin aming asawa, mga tahanan, mga anak, mga lupain, aming hanap buhay upang sumunod sa iyo. Sabihin, tama ka, pero palalimin mo pa ang iyong buhay pananampalataya sa patuloy mong pagtanggap sa Diyos. Hubugin mo yung sarili sa pagiging makadiyos. Pedro, sa pagdating ng panahon, itatakwil mo ko sa 3 pagkakataon, titilao kang manok. Yung ganun mga bagay ba naalala ito ni Pedro, ang ganyang pagkakanulo sa ating Panginoon Kristo o walang pagkakakilala. Pero sasabihin niya, susunod po kami sa inyo, susunod po ako sa inyo, so at ikaw yung aking kayamanan. Tama ka, Pedro, pero maraming panukatan ang binibigay ng makasanglibutang ito upang ikaw ay mapabilang sa kadiliman ng buhay. Pero maganda dito kay Pedro, nagsisi naman siya. Nagsisi siya at talagang naghihinagpi siya sa naghingi na kapatawaran sapagkat bighani siya sa binibigay ng sanglibutang ito na kulang pa ang kanyang pagmamahal. Pero simula noon, na inuusig na siya ng kanyang konsensya, na natili si Pedro na nagniningning ng kanyang buhay kahit na sa noon nabubuhay pa, pabaling-baling kung saan-saan ang isipan niya. Pero sa bandang huli, ang kayamanan palang kanyang hinahanap ay ang ating Panginoong si Jesucristo. Kaya, hindi lang naman ating mabuting balita, may hihigit ba sa kayamanan na binibigay ni Kristo? Mabuhay ka man sa kayamanan, oo, magbibigay ito sa inyo ng kapangyarihan, ng seguridad, at ng katatayuan mo sa buhay. Pero kapag nasa iyo si Kristo, at ka nabubuhay sa daigdig ng makadiyos mong pamumuhay, ito'y higit pa sa kayamanang ibinibigay ng makasanglibutan. Napapalulong ang mga tao kapag nabubuhay sa daigdig na ito, makasanlibutan na ang kapangyarihan ay ang kayamanan, na ang kapangyarihan ay siya magiging kanyang seguridad, kapangyarihan ang kanyang magiging honor o pagdangal ng kanyang buhay. Pero wala na higit pa sa kayamanan na ipinapahayag sa ating mabuting balita, kayamanan natin na wala iba kundi si Jesucristo.
Naway patuloy nating bigyan ng daan at pagsisikap upang lalo nating pagtibayin. O Jesus, ikaw ang aking kapangyarihan. O Jesus, ikaw ang aking dangal. O Jesus, ikaw at wala ng iba. Ikaw at ang iyong pagmamahal ang siyang nagbibigay halaga sa aking buhay. Ikaw at wala ng iba kundi ikaw ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dudulo tayo sa Diyos upang natin pagtibayin na wala na ibang kayamanan kundi si Jesus. At patuloy tayong tutunghay sa buhay ni Jesus at lilinangin ang ating pamamaraan at kakayahan upang tayo manampalataya sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristong ating ding Panginoon. Ating pagtutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway madama nila ang kakalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Turuan mo kami, Panginoon, na wala na ibang pinananaligan, pinapahalagahan sa mundo ibawo. Ito natatangin namin kayamanan, ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon Jesucristo, ang aral ng mabuting balita. Tingin mo nawa itong aming patuloy na pagdulog sa iyo na wala na ibang kayamanang minimiti namin sa buhay, kundi ang iyong bugtong na anak si Jesucristo. Pakapatnubayan mo kami sa dakilang gawain nito hanggang sa makamit namin ang buhay na walang hanggan at patuloy mong pagpapalang hinahangad at palagi naming dinarasal. Ang lahat na ito'y niling naming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng pagpupuri at pasasalamat, ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao, gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, ana sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawat panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon, aming Santo Papa,
si Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mapapal ang mga taong wala nang minibiting kayamanan kundi si Jesucristo at ang aral ng mabuting balita. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Tungayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na may kinabang, ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad na naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig kay Kristo. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa ating pagsamba sa kababanalang sakramento sa altar, sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon muli sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain.
Evangelii Panis Ostium, Elabremur Hostilia, Darabur Ver Auxilium, Unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sibi et termino, nobis done in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig, nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at manakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nagpapasa sa mga pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Ihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdara ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatisti ei. Omni delegnamentum in sea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalininisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,